sinapatan ang babaeng nilibre sa Wolfgang kasi daw di siya sinagot pagkatapos ng dinner. 4 months lang daw yung tinagal ng dating stage nila tapos wala daw nangyari. Alam mo, if you go on a date with the mindset na I'm proving my worth, you go into the date with pretensions. Pero 'di ba dapat hindi mo sinusumbat kung ano yung mga effort or gastos na ginagawa mo para dun sa girl kung hindi ka niya sinagot. At umabot pa ang bill niya ng more than 12,000 pesos. 12,000 pa lang nagagastos mo? Nag-iinarte ka na. Ako nagastos ka man ng 12K, bida-bida ka. Yung intentions, tapos pinost mo pa kung magkano yung nagastos mo. Di talaga maganda yung dating nun. Minsan kasi, kapag ginastosan ka nila, feeling nila big deal na yun at kailangan mo nang tanawin yun na utang na loob. Kahit anong gawin mo dun sa babae, kahit gaano kalaki yung ginastos mo sa kanya, kung hindi siya interesado sa'yo, hindi siya interesado sa'yo. Yo, what's up? It's Real Talk Darbs, pambansang issue analyzer ng Pilipinas wherein I'm trying to influence you how to think critically about sa mga recent viral social issues ngayon dito sa Pilipinas. And today, we're gonna be talking about another sensational issue patungkol sa isang lalaki sa TikTok na usap-usapan ngayon dahil sa kanyang picture thread. Dapat nga bang i-guilt trip ang babae kung sakaling hindi nag-work ang isang date? Or is this a proof na talagang hindi marunong tumanggap ng no ang isang tao? Di pwede! Sino ba ang mali sa sitwasyon na ito? And of course, what are the things that we may be able to learn from this kind of situation? Let's find out. First, let me give you a brief context. Ang lalaki na ito ay si John Solerio. Habang ang kanyang babae na friend ay kinilala naman na si Christine Bautista, na ngayon ay may username na ng Miss Wolfgang. Recently lang ay nag-post si John ng picture thread sa kanyang TikTok account, which is deleted na ngayon yung original post. Pero dahil fast hands ang mga marites, chismosang katulad mo, ay na-screenshot agad ito. Allow me to give you some highlights ng mga screenshots na ito para naman convenient na sa'yo makichismis, di ba? Ikaw pa, kilala na kita. First, for those of you who don't know, Wolfgang is a restaurant na kilala sa pagsiserve ng mamahaling steaks. They are currently in different locations here in the Philippines. Pero ang pinakasikat ay sa BGC Taguig. Going back sa unang picture, makikita si Christine. Nakatapat niya sa table na very happy. Sabi niya dito, Wolfgang date, pero hindi kami nag-work sa isa't isa sa dulo. Outs. Nag-share din siya ng 0.5 pictures nilang dalawa. Sa sumunod na picture, dito na siya nag-reveal ng tea. Sabi ni John, We're dating like 4 months last February 2023 pero di nag-work. Pero at least solid samahan namin as of now. Nagresibo reveal din siya na umabot ito ng 12,044 pesos. Naku, si Kuya, 12,000 nagagalit. Ako nga, nung may Winolfgang ako, 18,000 ang binayaran ni Real Talk Nerds. Pero happy naman ako kasi pang pa-birthday ko yon. Noon pa yon guys ha, baka magalit si Madam. Anong sabi mo? Nakareceive ito ng libo-libong comments at response mula sa mga netizens. Kaya naman agad-agad itong nag-viral at nakaabot kay Christine, which is agad nag-explain ng kanyang side. Sabi niya, I can provide for myself. I don't need anyone. Never ako nagpaasa ng tao, alam niya yan. May usapan na kami ni Celerio at clear ang intentions naming dalawa. Kaya nga hanggang ngayon, okay ang samahan namin. We are not dating. She also said na hindi niya intensyon na magsalita against John, kundi i-clarify lang yung Wolfgang thingy. Sa post niya, naglabas siya ng screenshots ng kanilang convo, wherein dito mababasa ang pag-i-insist na sa Wolfgang na lang sila kumain. You can check the screenshots here, you can pause the video para naman updated kang chismosa. Ay sorry, curious. But before all of this, nilinaw naman daw ni Christine ang intentions niya at kung hanggang saan lang sila. I'll wait for you, but still not changing. Basta, di ka obligado na maghintay. You can leave whenever you want kasi hindi ako ready. I already said na ang kaya kong i-offer sa'yo is friends lang, diba? Agad din naman itong binigyan ng response ni John through another post. Dito, sinabi niya na naging misleading daw ang post nila and he doesn't want to drag down Christine dahil friend niya daw ito. Nakwento pa niya na nasa same industry daw sila ni Christine. Kaya naman, madalas silang
magkasama. Bukod dito, sinabi din niya that he is forever grateful sa friendship nila ni Christine at hindi niya daw ini-emphasize ang manumbat. Now, naka-receive din ito ng mga comments katulad sa mga netizens walang alam gawin kundi makichismis katulad mong walang iyakang nanonood ka na naman, ha? Gaya na lamang ni Anything na ginawa o binigay mo sa girl, even if doesn't work, just shut up, boy. The girl never asked you to do that. Kaya dapat talaga pares muna bago mag-Jollibee eh. Sa ngayon, wala namang latest update sa dalawa. So, what are the 3 things that we may be able to learn from this kind of situation? Number 1, requesting someone's company for a date should not be an entitlement. Unang-una, dapat maintindihan mo na meron silang sariling desisyon. And if ever they said yes, it's already a privilege. Hindi ibig sabihin na kapag dinala mo sila sa mamahaling lugar, may karapatan ka nang mag-expect na mag-work out ang bagay sa kagustuhan mo. Remember that it's a respectful invitation that honors their autonomy and choice. Number 2, it's better to be straightforward and honest about your intentions. Ewan ko ha, pero ang lalaki dapat ang nanunuyo sa babae. Kung gusto ka man ng girl or not, it's not so bad to try. Mamaya din kasi baka may chance pala. However, girls, kung sa tingin nyong wala talaga, I hope na wag nyo namang paasahin ang lalaki. Hindi yung magbigay ka pa ng false hopes. Nasted mo na nga, pero inaya ka sa mamahaling lugar, tapos sumama ka pa. Don't take advantage too. May feelings din kaming mga lalaki. Number 3, never guilt trip someone for the efforts that you voluntarily put into pursuing them. It was your choice, not their demand. Masakit man, pero ginusto mo din yan. Just learn to accept that there are things na hindi para sa'yo. Kung nasaktan ka, go ahead, cry. Kung naapakan man ang pride mo, then release it. Then, let go. Walang papuntahan kung ipapahiya mo pa ang tao. Babalik lang din yan sa'yo dahil unang-una, kusa mo lang din naman niyang in-offer. Real talk. Friends can be lovers, yet once lovers, returning to just friends might take time or generally impossible. I admire to those who can do it, pero ako, in my opinion, you can never be friends with someone who you have romantic feelings with. This is what I believe in. Ang hirap naman kasi nun. Gusto ka lang trupahin, pero ikaw gusto mong jowain? Doon pa lang magkakaroon na talaga ng problema. Aminin man natin o hindi, kapag ganitong setup ang pinilit, at the end you would also expect something back. Ang masakit lang lalo is kahit anong hintay mo, kung hindi ka talaga gusto, hindi ka talaga gusto. In the end, they cleared this issue. I just hope that we can learn from them as well. One thing's for sure, kung para sa'yo, para yan sa'yo. At wag na wag mong ipagsiksikan ang sarili mo sa taong hindi ka gusto. Hindi ka sardinas. Hindi tayo pwede